Sabi dito ni Michael Babia, ang tanong ko ay ito, umiiral pa ba ang Espiritu Santo sa ating panahon? Dahil may ibang nagsabing mga ngaral na hindi na daw umiiral ang Espiritu Santo sa ating panahon. Yan. Okay, sagutin natin ito kay Michael Babia, mga kapatid. Totoo po na mayroong mga nagtuturo ngayon, kahit nga sa loob ng Adventist ay may nagtuturo na wala na daw Holy Spirit, hindi daw yan separate. Katulad ni Rolin na nagkalito-lito na. Patutunayan niya yung Espiritu galing sa Ama. Nakalimutan niya na gigil siya. Yun daw Espiritu, yun din yung Ama. Tapos paano magagaling sa Ama yun? Yun nga yung Ama. Ay, nako. O ito, magbasa tayo ng patutuo mga kapatid sa banal na kasulatan. Tandaan po natin, ang paniniwala na walang Holy Spirit isang napakapanganib na doktrina. Na wala po kung ituturo na yung Holy Spirit ay yun din yung Ama, yun din si Kristo, ay yung Spirit of God, yung Ama din yun, yung Spirit of Christ, siya din yun. Yan, delikado yan kasi meron pong sinasabi yung Panginoon sa Juan 14, 16 at 17 na ang sabi ay ganito. Tingnan niyo po, bubura kaagad ito doon sa paniniwalang iyon. At ako'y dadalangin sa Ama. Tingnan niyo si Kristo to, anak. Dadalangin siya sa Ama. Anong idadalangin niya? Na kayo'y bigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Bakit si Kristo na anak, nananalangin sa Ama, nabigyan ng iba? Ibig sabihin, iba sa kanila. Kasi yun nga pong salitang iba ay, sa Greek nga yan po ay allos parakletos na kauri din nila pero iba sa kanila. So tawag nga po dito ay third person of the Godhead doon sa Spirit of Prophecy. So idadalangin ng Panginoon. Kasi kung ang Ama din yun o siya rin yun, ay wag na siyang manalangin. Siya rin pala yun Alam nga naman sabihin, idadalangin ko sa Ama, nasuguin niya rin ako uli. O kaya naman, kung ang Ama rin yung Espiritu, idadalangin ko sa Ama na siya naman, ako yung punta sa langit, siya naman dito. Ganon mangyayari yan, Brother Gomer Kasi yung Espiritu, siya, yung Ama din yun, siya rin yun. Sana, hindi na siya nanalangin. Ang panalangin na lang siya na, Ama, dito na muna ako. Siya rin pala yun ba't umalis pa? Talaga namang wala sa ayos 17. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Ayan, yung hindi naniniwala dyan, hindi na nga tinanggap. Hindi lang sanglibutan, kundi pati sa Adventista ay meron. Nangunguna na dyan si Rolin. May mga nahikayat pa, mga kapatiran, kawawa kayo dyan. Hindi matanggap ng sanglibutan, yung yung Espiritu. Ayun na. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Hindi talaga. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo, asa sa inyo. Ito kagandahan. Tayo kilala natin yung Espiritu kasi tumatahan sa inyo. Ibig pong sabihin mga kapatid, pinapakita na yung pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay susuguin niyang Espiritu Santo para ipagpatuloy ang paggabay at pagtuturo at pagpapalakas sa mga mananampalataya. Ayan yon mga kapatid. Siya yung gumagabay sa atin. Tingnan mo yung 16:13 ng Juan. Ano po ang sabi dyan? Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig o marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kanino narinig? Alam nga naman sa kanyang sarili din narinig. Hindi narinig ng Espiritu doon sa Ama o sa Anak. At yun daw yung ipapahayag sa inyo. So, ibig sabihin, kung bakit ang mga tao ngayon ay nagigising, nare-realize yung pagiging makasalanan, nakikilala yung katotohanan, nakikita nila yung liwanag, yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Kaya nga, tama yung sinasabi sa unang Korinto 2:10, ay ganito yung ating mababasa. Ano po ang sabi dyan? Napakahalaga po ng trabaho ng Espiritu. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So tama yung sinasabi kanina, yung kanyang narinig. Yun ang kanyang sasalitain sa inyo. Ang pahayag daw ng Diyos ay ipinahayag ng Diyos
sa atin, anong ginamit? Yung Espiritu. Bakit? Napapahayag niya sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, kaya nga siya Diyos kasi naaarok niya yung mga malalalim na bagay ng Diyos. Kaya kinikilala po natin siya na isa pong omniscient. Omniscient ang banal na Espiritu. Talatang 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao. Nasa Kanya, gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. So, yun yung ibig po sabihin, mga kapatid. Ngayon, talatang 12. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ayan po mga kapatid, ang trabaho ng Espiritu, umiiral po sa atin kaya nalalaman natin yung mga pagiging makasalanan po natin. Ayan, nagkaka-interest tayo ng mga spiritual na bagay dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil napaka-imposible sa isang taong makasalanan na kusang mag-isip ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Ang pagiging makasalanan, mga kapatid, we are totally depraved. Talaga namang wala po tayong kakayanan mag-decide sa ating sarili na lumapit kusa sa Diyos, maliban na kilusin tayo ng Espiritu ng Diyos. So, ang sabi po sa Galatia 5:22 at 23, nagkakaroon ito ng epekto. Kaya ang tanong sa atin ay, paano natin patunayan na umiiral ang Espiritu Santo sa ating panahon? Ito, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibalik natin sa 22. Tingnan nyo pansinin po ninyo. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, ibig sabihin, kung meron kang pag-ibig, nagagala ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng peace of mind, nagiging mapagpahinuhod, meron tayong tinatawag na kagandahang loob, nakakagawa tayo ng kabutihan, meron tayong katapatan. Sino yung gumawa niyan? Tayo sa ating sarili? Hindi. Gawa yan, bunga yan ng Espiritu. At hanggang doon sa talatang 22. Kaya, kung walang pag-iral ng banal na Espiritu ngayon, ano yung sinasabi doon sa Genesis? Nung hindi na nakipagpunyagi yung banal na Espiritu, pinarusahan na nilipol sa mamagitan ng baha. Di ba, Brother Gomer? Kapitulo 6 ng Genesis at ang talata ay 3. Ano po yung sabi doon? At sinabi ng Panginoon, ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya'y may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So, ito, kung mapapansin po ninyo, yung salitang ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao, ang ibig po sabihin nito mga kapatid, bakit minanggit dyan? Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw, binigyan pa ng palugit ng Panginoon na makapangaral si Noe sa loob ng 120 years at pagkatapos ay iwinidraw ang banal na Espiritu. Hindi na makipagpunya, binawi. Anong nangyari? Nilipol ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Kasi, kaya kung ating itutuloy po yan, mga kapatid, sa talatang 5, ano nangyari? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang mga puso ay pawang masama lamang na parati. O yun, kaya hindi na nakipagpunyagi ang Banal na Espiritu. Pag wala nang pag-iral ang Banal na Espiritu ngayon, mga kapatid, parang ganito na mangyayari, magwawakas na. Kaya nga meron tayong tinatawag na pagsasara ng kaligtasan sa huling araw. Yung banal, magpapakabanal. Yung matuwid, magpapakatuwid. At ang masama ay magpapakasama. Yun, i-withdraw na rin yung Holy Spirit sa mundo, mga kapatid, sa sanglibutan. Kaya doon sa mga
nagtuturo na walang pag-iral ng Holy Spirit ngayon ay maghunos dili kayo. Mga kapatid, delikado pong paniniwala yan. Ang sabi po ng Juan 16, 7 at 8, balikan natin itong talatang ito, mga kapatid. Siya ang gumagawa. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako payayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Yung sinasabi ng mga anti-Trinitarian, si Kristo din yan. Susuguin niya nga yung Espiritu, sinugo niya sarili niya, pambihira naman na ito. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang maaaliw hindi paririto. Kaalis siya kaya para may kapalit. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Kita mo na, talatang 8. At siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Tingnan nyo aalis ang Panginoon. Kasi kung hindi siya aalis, hindi darating Espiritu. Ngayon, ang gagawin ng Espiritu, susumbatan. Kung hindi na marunong makonsensya itong mga anti-Holy Spirit ngayon, yung hindi tumitigil kakapanira sa atin, si Brother Rulen. Kapatid, kung wala ka ng konsensya, at maniwala na siguro ako, wala ng Espiritu sa iyo. Kasi, yung nagsusumbat, mga kapatid, yung nagpaparamdam na nakukonsensya tayo, nalalaman natin na makasalanan, ang Espiritu yon. Hindi naman darating yun kung di aalis si Kristo. Di umiiral nga. Kaya nga may mga masasama, nagbabago Kasi ipinapahag, nagkukonvict po siya. Nagbibigay ng patutuo. At siya po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan doon sa Gawa 1:8. Siyang nagpapatuloy ng ministeryo ni Kristo. Ito, isa na lang ito, tapos bibigay kay Brother Gomer. Roma 8:9 hanggang 11. Ano ang sabi dyan? Datapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Sino ito yung sinasabihan? Mga mananampalataya ang sinasabihan dito. Wala sa laman, ibig sabihin nagbago. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit sila wala sa laman? Kasi nasa kanila ang Espiritu Santo. Kaya pag sinabing hindi umiiral, puro masama na lang ang tao. Sabi dun sa Genesis. Tapos kung gayo'y tumitira sa inyo, ang Espiritu ng Diyos. Datapat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Yun. Patay talaga itong mga hindi naniwala sa Holy Spirit. No? Naku, delikado. Yung magpapaniwala sa mga ganyan, mga kapatid. Okay, so, Brother Gomer. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Doon sa naniniwala na hindi na umiiral lang ang Holy Spirit ngayon, ginagawang sinungaling ang Panginoong Jesucristo, Brother Johnson. Ganon nga. Bakit? Kasi ito po ay katuruan ng ating Panginoon So, dadagdagan na lang natin siguro yung mga talata na binanggit ni Brother Johnson. Halimbawa, doon sa Juan 7:39, tingnan po ninyo. Ano ba ang pangako doon ng ating Panginoon? Sa 38 muna siguro. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Sino daw? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong, wala na bang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ngayon? Marami pa naman, Brother Jorso. Di ba? Ngayon, ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, ano daw sabi? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Doon ito sa sumasampalataya. Ay ano yung tinutukoy niya rito? 39. Ngunit ito ay sinalita niya tungkol sa Espiritu. Nakita mo? Ay ito palang Espiritu na ito, para sa sumasampalataya. Di ba? Kung sasabihin natin ngayon na hindi na umiiral ang Holy Spirit, lalabas mali ito. Kasi hanggang ngayon, naniniwala ako, Brother Johnson, na mayroon pa namang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng ating Panginoon, ito yung pangako niya, na yung Holy Spirit, yung Espiritu, tatanggapin ng mga nagsisasampalataya sa Kanya. Ay di maliwanag po yan, kapatid. Kaya nga, ito ay kadugtong lang nung binanggit ni Brother Johnson kanina na aalis ang Panginoon pero hindi niya iiwan yung mga mananampalataya. Sabi doon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Yun ang maliwanag. At yung gawain niya ng Holy Spirit, ang sabi niya, kayo'y papatnubayan niya sa buong katotohanan. So maliwanag po yan mga kapatid. So dapat hindi po tayo magpapaniwala. Ito yung gawain ng Holy Spirit. Actually hanggang sa Apokalipsis, Brother Johnson, gumagawa yung Holy Spirit
naman. Ay ito, huli na to eh. O tingnan po ninyo sa Apokalipsis 5. Ang talata ay 6. Ano sabi diyan sa talata na yan? At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na waring pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ayan o, sinugo sa buong lupa yung espiritu eh. Ay bakit sasabihin mong wala na? Di ba? Oh. Tapos doon sa 22:17, tingnan mo. Anong sabi naman diyan? Sa Apokalipsis pa rin. At ang espiritu, at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay nagsabi, halika. Ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig na buhay. So, nandyan ang Holy Spirit kasi ang Holy Spirit, Brother Johnson, eternal, walang hanggan. Ang sabi, bakit naman mawawala? Ay bahagi siya ng kadyusan Kaya nga, ang banal na espiritu ay Diyos, paano mong wawalain yun? No? At itong Holy Spirit na ito na ibibigay doon sa mga magsisisampalataya, ang sabi doon sa Roma 8:16, tingnan mo ninyo. Ito isa sa gawain niya Ang espiritu rin ang nagpapatotoo. Kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ay bahagi ng gawain niya ito. Ano pa? Sa 8:26. O tingnan mo. At gayon din naman, ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yun. Ay, ang ganda-ganda nito, Brother Johnson Naman. Ibig sabihin, hanggat ang tao ay may kahinaan at talagang gusto niya na sa kalooban niya na sumunod sa ating Panginoon, ang tumutulong dyan, Holy Spirit Ay kung wala ng Holy Spirit, wala nang tutulong. Makikita mo, magiging masama ang mga tao kasi hindi nila kaya So ito yung Holy Spirit, ang sabi niya, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan. Tingnan mo, dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay ng pananalita. So, napakahalaga mga kapatid ng banal na Espiritu. Kaya, wag po natin itong babaliwalain sa lalong-lalo na sa mga huling araw na ito. Kasi nga, ito po yung isinugo ng Diyos Ang sabi doon sa isang talata ng Joel, sa 2, Brother Johnson, ito'y hula Brother Johnson yung pangako ng banal na espiritu. Ito, 28. Tingnan po ninyo. At mangyayari, ito po'y hula. Pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Napakaliwanag. 29. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa araw na iyon ng aking espiritu. So, hindi mawawalan ng kabuluhan itong mga salita na ito, Brother Johnson, na ating binasa. So, huwag kayong maniniwala doon sa nagsasabi na wala na ang Holy Spirit. So, kayo po ay nakukonsensya pa ngayon, nandyan ang Holy Spirit kasi nga, siya yung bumubulong sa atin Siya yung parang pinakakonsensya natin, Brother Johnson. Sumusumbat. Siyang sumusumbat. Okay? Yung follow-up ni Brother Michael Bobby sabi niya ay sa panahon lang daw ng apostol nag-iral ng Espiritu Santo. Sa ating panahon, hindi na dahil nasulat na daw ang Biblia. Hindi naman yun ang pasahin ulit natin kapatid. Balikan po natin yung talata. Sabi naman daw yan sa kanya, hindi naman niya paniniwala. Bali na nasasabi lang din sa kanya nung mga kausap niya siguro. Ito, sabihin mo ito sa kanila. Ang tanong kasi ngayon ba ay meron pang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Yan. Pag sinabi niyang meron pa, ay hindi mawawala ang Holy Spirit. Ay bakit? Tingnan mo. 7:38 ng Juan. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. 39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya. Bakit ko idiniin yung Kasi future po kasi yan Magsisisampalataya. Ay hanggang ngayon meron pang nagsisisampalataya sa Panginoon Ay ito'y pangako ng Panginoon na yung Espiritu ay tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. So,
Hangga't merong magsisisampalataya sa ating Panginoon, nandiyan ang banal na espiritu, hindi pwedeng hindi siya umiiral. Ayun lang po yan, Brother Johnson. At doon sa ating kapatid na nagtanong. Ngayon, kung ipipilit niya pa rin, ginagawa mo namang sinungaling ang Panginoon. Oo nga. Hindi yan totoo, hindi yan paniwala kapatid na Michael Babia. Sabi lang na nila yan. Pero mahirap yun na sa panahon ng mga alagad umiral, ngayon hindi na. Bakit? May sinabi ba sa Biblia na sa panahon lang siya tapos bandang huli ay iiwanan din tayo? Papatnubayan nga hanggang sa huling kapanahunan eh. So, hindi po totoo yun.